Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Pamamahagi ng fund support sa local government sa pamamagitan ng Bawat Bayan Makikinabang program pangungunahan ni PBBM ngayong umaga sa Makati. Patuloy ang personal na paghahatid mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng suportang pampinansyal at serbisyo sa mga LGU sa pamamagitan ng Bawat Bayan Makikinabang program. Ngayong umaga ay subject ng support distribution ng Pangulo ang lungsod ng Makati, gagawin ng pagbababa ng local government support fund sa Barangay Singkamas Makati Coliseum, habang bibisita din ng Pangulo sa Tejeros Health Center. Bahagi ng programa ang pamamahagi ng bigas sa mga low-income families, tulong sa mga eskolar, kabuhayan at maliliit na livelihood projects, habang may ibibigay ding serbisyong pangkalusugan. Samantala, isasagawa din ng Bawat Bayan Makikinabang program mamayang alas 5 ng hapon sa Mandaluyong College of Science and Technology Gymnasium Welfareville Compound sa Barangay Addition Hills na kung saan ay kakatawanin ng Pangulo sa naturang event. While the curriculum reform shall fully benefit the class of 2029, this year's cadets have already been exposed to the new disciplines such as data science, Python foundations, artificial intelligence, electronic warfare, and unmanned systems to equip them with basic competencies in emerging technologies. Sa iba pang balita, kaso ni De La Rosa, hindi saklaw ng extradition rules. Iginiit ng Office of the Solicitor General na hindi saklaw ng extradition rules ang kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa, dahil magkaiba umano ang extradition at surrender sa International Criminal Court. Ayon sa OSG, ginagamit lamang umano ni De La Rosa ang extradition rules upang madagdagan ang mga legal na usapin kaugnay sa pagpapatupad ng warrant of arrest laban sa kanya. Sinabi rin ng OSG na hindi karapat-dapat si De La Rosa sa injunctive writ dahil hindi naman umano nalagay sa panganib ang kanyang kalayaan sa mga pagtatangkang isilbi ang warrant. Binanggit din ng OSG na nakapasok pa si De La Rosa sa Senado noong nakaraang linggo, nakaboto para kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President, na bigyan ng proteksyon, at nakalabas ng walang hadlang. Dahil dito, sinabi ng OSG na malinaw na hindi umano siya nasa ilalim ng aktwal na restriksyon at sa halip ay nananatiling malaya. Ito ang bahagi ng tugon ng OSG bilang kinatawan ng gobyerno, matapos atasan ng Korte Suprema na magkomento sa hiling ni Senador De La Rosa na pigilan ang pagpapatupad ng warrant laban sa kanya. Binigyan naman ng Korte Suprema si De La Rosa at ang kanyang mga abogado ng 72 oras mula sa pagtanggap ng komento ng gobyerno, upang magsumite ng kanilang tugon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.